Ngayon, sa punto pong ito, bubuksan na po natin ang floor sa iba't ibang mga katanungan. Recently, meron po tayong nilunsad na Rise Up. Ibig sabihin po noon ay Reaching Individuals for Self-Empowerment through Unified Partnerships. Ano ho ba ang layunin nito? Ang layunin po nito ay para matugunan ang kalusugang pangkaisipan ng bawat mamamayan. Doon po mismo, kung ikaw ay nagiging responsable sa iyong kalusugan, kasama na po ang kalusugang pangkaisipan, doon po natin uunahin, marirealize po ng bawat isa na ang sila po dapat ay merong kakayahan upang makapagkonsulta kung meron po silang nararamdamang kalusugang pangkaisipan na problema. Ibig po sabihin nun, kaya nga po Unified Partnership, tuturuan po natin sila kung saan po sila dapat pumunta. Mga support groups, kung kailangan nang pumunta sa isang psychologist, kung kailangan nang pumunta sa mental health institution, o kahit mismo doon sa kanilang workplace. Kaya ina-encourage po natin yung mental health in the workplace. Unang-una po yung gagawin natin. Doon po sa areas na nagkakaroon ng problema dahil minsan sa sweldo, sa pamilya, sa kung ano-ano pang bagay na work-related, mental health in the workplace should answer those kinds of issues. Kaya doon pa lang po, kung laging pinag-uusapan ng isang bagay, yung pong stigma mawawala po yan. Hindi po natin dapat itago. Kaya nung lahat po ng mga authorities o otoridad na eksperto tungkol sa mental health ay dapat po laging pinapakailaman ang kalusugang pangkaisipan ng kanilang mga empleyado. Hindi lang po yun tungkol sa issues tungkol sa sweldo, tungkol sa trabahong related po na nakakapagdulot din po ng stresses, kundi kahit po sa family problems ay pwede na rin pong idulog doon sa mental health in the workplace kasi kung ito po ang nakakaapekto sa kanilang performance doon po sa kanilang pinagtatabahuhang organisasyon. Kung tungkol po sa numero ng psychologist, psychiatrist, hindi po sapat. Subalit, ang gagawin nga po ng Rise Up project po natin ay magkaroon po ng capacity building, capability building ng ating mga doktor, mga nurses, at iba pang mga kasamahan natin na medical allied upang mabigyan po sila ng karampatang kaalaman na hindi naman abot doon sa psychologist at saka sa psychiatrist na kakayahan. Subalit makakatulong po ito sa simula. At kapag kailangang i-refer na po, ay doon na po sila pupunta sa psychologist o kaya doon sa psychiatrist. Subalit, meron po tayong mga problemang pagkaisipan na kaya na pong tugunan ng ating mga kasamahan sa medical allied professions na ite-train po natin. At hindi lang po ite-train, ang iba po kasi talaga ay na-train, kundi i-mentor, i-coach. Kasi yung mga experts po natin, sila po ang mag-coach at mag-mentor. Doon po naman sa mga kasamahan po natin na nurses, na mga doktor din, mga city health officers, and even doctors in the health centers para po lalo po nilang mapalaganap o madagdagan yung kanilang kaalaman tungkol po sa pag-advise, sa pagka-counsel, at even po sa gamutan ng mga taong merong mental illnesses or mentally challenged individuals. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat po. Ang susunod po na question natin ay manggagaling po from the Philippine News Agency. Magandang umaga po. Ma'am. Sir, kanina sabi yung mga endpoint agenda, tapos yung mga programs. Pero ano po, how can the community help in the implementation of these projects? Good morning po. Napakagandang katanungan po yan. Isa yan sa dapat nating pagtuunan talaga ngayon. Unang-una po, para makatulong po yung ating komunidad, dapat improve natin talaga yung tinatawag nating health-seeking behavior. Tanggapin po natin na sabihin natin na talagang medyo nagkukulang ang ating komunidad. There are times marinig natin na pupunta yung ating mga pasyente pag medyo huli na, pag medyo critical na, halimbawa mataas na talaga yung blood pressure, ibang minsan ka-admit na po. So sa pamamagitan po ng pag-i-improve natin ng health-seeking behavior, umpisa pa lang, bagong panganak pa lang, yung mga follow-up through, nagpapakonsulta na po. So maagap yun. Ulitin ko lang po, hindi yung huli na at saka pupunta. Kaya nga binanggit ko po kanina, diba meron tinatawag na first patient encounter, doon itatala ang kalusugan ng bawat
miyembro ng pamilya. Then kung kinakailangan po ng follow-up check-up, follow-up laboratory, yun ang second patient encounter. So ito po yung pinoprovide na serbisyo ng ating mga health center. Kasunod po nito yung sinasabi natin na i-avail natin yung mga serbisyong pinagkakalob ng ating mga health center. Tinutuganan po natin yung mga lokal ng pamahalaan yan eh. Pinagbubuti pa po yung mga serbisyo po na yan. Hanggat maaari nga po yung mga laboratory, halimbawa x-ray, as much as possible, ipoprovide na po sa health center. Kung hindi man po, meron po silang pinakamalapit na pasilidad na doon po i-refer po yan. So pangatlo po, yung pagpapalagana po natin ng sabi natin na maging chismosa tayo. Yung marites. Kung yung tama sa yung palaganapin natin, yung sabi nating pangit, halimbawa yung mga bisyo, iwasan po natin siya. So, meron pa pong idadagdag Mari ang ating director. Sa pamamagitan nga ng health-seeking behavior, dapat i-increase kasi natin yung health literacy. Meron naman po tayong sinurvey na mga kasamahan natin sa community at doon natin nakita kung gaano kataas yung kanilang health literacy. At doon ho natin bibigyan ng attention kung saan sila nagkukulang. At yun po naman ay kasama ng ating mga kasamahan sa iba't iba pang ahensya ay bigyan din natin po ng full attention na ma-increase natin ang antas ng health literacy and other things na literacy sa atin pong komunidad. So, yun ho ang magiging batayan po natin para makatulong po ang komunidad din sa pagpapalaganap ng tamang kaalaman kung paano po talaga matatanggap ang tunay na serbisyong pangkalusugan. Okay na po. May follow-up question po. Kasi tag-ulan na po. So, tanong ko lang, kamusta po yung dengue cases natin sa Metro Manila? If we have data, comparison last year and this year, and also nasabi sa Department of Health Disease and Prevention Bureau na for almost 5 years, highest ng Metro Manila for dengue cases. Any programs that we have for dengue, lalo na ngayong rainy season? Thank you po. Ipapasa ko po yung mikropono sa atin pong cluster head ng infectious diseases, si Dr. Ara Hurao, para po masagot ng maayos po yung inyo pong katanungan. Thank you. Thank you, ma'am, dun sa question. No? Indeed nga po, no, na tag-ulan na po ngayon. And based on the report from our Regional Epidemiology Surveillance Unit, no, yung RESO po natin, right now, the National Capital Region has 6,531 cases. What is good about this, no, is this is 16.39% lower compared to the same period last year po natin. So of course, this is not possible naman po, no, without the tulong ng ating local na pamahalaan. Right now, ang pinaka-strategy po natin, no, in terms of preventing or mabawasan or wag po maiwasan ang pagtaas ng numero ng dengue cases po natin, nandyan pa rin po yung 4S natin. So, una po, source reduction po tayo. Nandyan po yung search and destroy po natin ng mga breeding sites. Hindi lang po enough na tayo po ay naglilinis ng ating kapaligiran. Kailangan po natin i-check yung mga possible na mga breeding sites po natin. Ang mga lokal na pamahalaan po natin, may mga kanya-kanya po silang ordinansa na bawal po na gumamit ng gulong sa bubong po natin. So, yung pong mga gulong na yun na hindi ginagamit, mga possible na breeding sites po yun. Pangalawa, syempre po, para iwasan nating makagat po tayo ng lamok. So, yung pangalawang S po natin is yung self-protection measures. So, pwede po tayong gumamit ng kulambo, pwede po tayong gumamit ng mga lotion para po maiwasan po tayo makagat ng mga lamok, no? Gumamit po ng mga pajamas or pantalon or long sleeve, no? Depende po dun sa sitwasyon or sa tirahan po natin. And then pangatlo po, no, syempre po kung tayo po ay may lagnat at tayo po ay sa area na to ay may nai-report ng ating surveillance na may mga pagtaas ng kaso, kailangan po natin mag-seek ng early consultation. So, kailangan po magpakonsulta tayo, no, in terms of
pag ang bata, no, or ang isang adult ay nilalagnat, magpakonsulta po tayo. And then of course, kung mai-report na po no, sa pamahalaan na tayo ay merong clustering of cases, doon na po tayo magkakaroon ng space spraying or yung tinatawag natin na fogging. No po. So, in terms of dun sa programa natin, ito po ay iniimplementa ng mga lokal na pamahalaan po natin. At masaya po kami na ibahagi po sa inyo na maganda po ang collaboration natin at coordination natin with our local government units. So para po doon sa mga nanonood po sa atin ngayon, huwag po tayong matakot po sa sakit na dengue dahil ang pagbabago or ang pag-iwas nito ay nanggagalang din po sa atin, no? Sa sarili nating bahay po, no? By ensuring na wala po tayong breeding sites ng mga lamok. Thank you po. Ayan, maraming salamat po sa inyong katanungan. Actually, sa puntong ito po, dahil po magtatapos na po ang live stream natin sa PTV4 at Radyo Pilipinas, gusto po muna naming pasalamatan ng ating mga tagapanood at tagapakinig sa ating TV at radio. At abangan nyo po ang mga susunod na kapihan sa Bagong Pilipinas na gaganapin po natin kasama po ang iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan upang maipahatid po natin ang mga napapanahon at tamang impormasyon na mapapakinabangan po ng ating kababayan. Dito po, magtutuloy-tuloy pa po ang ating live stream sa ating mga Facebook handles, pero sa ngayon pa lang po, gusto na po naming pasalamatan ang lahat. Sa ngalan po ng Philippine Information Agency, Presidential Communications Office, at of course, ang DOH Metro Manila Center for Health Development, magandang umaga po sa ating mga tagapanood. Ayan, at sa punto pong ito, dahil po patuloy pa rin po ang live sa ating mga social media handles ng MMCHD, Philippine Information Agency at mga attached agencies po ng ating mga ng Department of Health, patuloy pa rin po tayo sa pag-entertain ng mga questions natin hanggang sa matapos po natin ang mga nakapila po sa ating question microphone. So ang next po na magtatanong ay from ABS-CBN. Good morning po, ma'am. Hello, good morning. Si Ada Perez po ako from ABS-CBN. Sabi po ng UNICEF, yung daw pong mga pregnant and lactating women and children, nagkukulang daw po sa ilang nutrients gaya ng iron, iodine, tsaka vitamin A. Sabi rin po ng UNICEF, hirap daw po ang mga pamilya na mag-provide ng nutritious and diverse food sa mga bata. So paano po ito tinutugunan ng health centers natin? And ano po yung mapapayo ninyo sa mga pamilya kung paano sila makakapag-serve ng nutritious food without hurting their budget so much? Alam naman po natin na yun po yung nagiging struggle po ng ilang mga pamilya na kulang sa budget, sinasabi nila. Salamat po. Magandang umaga po sa atin. Patungkol naman po sa kung nagkukulang po sa gaya ng mga nabanggit ninyong vitamins, iron, kaya nga po isinusulong po natin na pagkapanganak pa lang po ng mga buntis sa mga lactating mothers, ang talagang isinusulong natin ay ibigay ang eksklusibong pagpapasuso. Yun po yung dapat na ibibigay natin. Sa first 6 months of life, dapat po eksklusibong pagpapasuso lang ibibigay po natin. Dahil yan po ay kumpleto na po. Hindi nagsisimula lang pong magkaroon ng nutrient gap pagsimula ng 6 months old. So yun po. Kaya kailangang exclusive breastfeeding for the first 6 months of life. At lahat po ng lactating mothers, dapat timely and appropriate introduction of complementary feeding at the age of 6 months ng bata. Kaya hindi po magkukulang sa tamang nutrisyon ang mga bata kung susunod lang po sila
sa ating batas na inilunsad, yung EO 51, kung saan ang EO 51 ay pinopromote natin, pinoprotektahan at sinusuportahan ang breastfeeding. So tayo po sa pamahalaan ay nagbibigay po tayo ng mga trainings on EMNC and lactation management training. So isa po yan sa ginagawa po natin para matugunan po natin yung problema sa malnutrition na hindi po magkukulang sa nutrient ang bawat mga bata. So sa EMNC, LMT, ito po ay ibinibigay po natin sa lahat ng local government units. Ganun din po sa mga hospitals, ang ating mga staff ay binibigyan po natin sila ng kaukulang training ng lactation management upang hindi po nila patuloy nilang maibigay ang tamang nutrisyon sa bawat bata sa pamamagitan ng eksklusibong pagpapasuso and timely and appropriate complementary feeding. Now, patungkol naman po sa sinasabi ninyong paano hindi masasaktan ang mga bulsa ng mga nanay o kaya ng tatay dahil lang sa tamang preparasyon ng may sapat na nutrisyon na maibibigay sa mga bata. Ang ituturo po natin dyan, gaya nga ng sinabi dun kanina sa presentation ni Dr. Ufama, na dapat i-integrate natin ang nutrition counseling, nutrition education. Yan po ay ang sa pamamagitan ng pagturo sa bawat ina ng tahanan ang tamang preparasyon ng pagkain sa pamamagitan ng one dish meal, na kung saan nandun na po lahat ng mga nutrients na pwede nating ibigay sa ating mga anak. Nandun na yung protina, nandun na yung the Go Grow Glow, nandun na po para sufficient na makuha ng isang bata ang tamang nutrisyon. Yun lang po. Can I add? Sure, I'll go add ahead po, po, Doc. Ms. Teresa. So, in addition to what Ma'am Josie mentioned, so ang dami-dami pong ginagawa ng ating pamahalaan as well as ang mga lokal na pamahalaan. So, ang nutrition po ng ating mga babies, nag-uumpisa po yan sa sinapupunan, pag nasa sinapupunan pa lang siya. That's why the nutrition program is closely connected with our maternal health program. And as I mentioned kanina po sa aming presentation, gusto po natin na lahat ng nanay ay may antenatal care. Kasi sa mga antenatal care visit na ito, nabibigay ang tamang impormasyon in terms of nutrition as well as yung tinatawag po natin na iron supplementation and folic acid during pregnancy. So while nasa sinapupunan pa lang si baby, nabibigyan na dapat siya ng tamang nutrisyon. And after the delivery or pag napanganak na si baby, kaya din po fina-follow up or may tinatawag tayong postnatal care sa ating mga mother para po ma-advise din sila yung sinabi po ni Ma'am Josie kanina na exclusive breastfeeding sa kanilang mga sanggol na niluwal sa mundong ito. So, doon po patuloy po na ina-advise sila not just in terms of nutrition, exclusive breastfeeding, but also yung ating pagbabakuna din na kailangan makumpleto po nila iyon nang sa gayon po ang kanilang mga katawan ay hindi po maging malakas para po malabanan ang anumang sakit. So, yun po, connected po lahat ang aming mga programa mula pa lang po sa sinapupunan hanggang maipanganak si baby, hanggang tumanda po ulit si baby. So, yun po. Maraming salamat. Thank you po. Ayan, napaka-holistic ng approach natin sa nutrition, no? Maraming salamat po sa inyong question. I think meron po tayong susunod na magtatanong. Representative po from Radyo Pilipinas. Sir. Sir, magandang umaga po. Michael Rogas po from Radyo Pilipinas. Lately, sir, na-record po ng DOH yung pong pagtaas ng dengue cases. Sa ngayon po, ano po bang status natin yan? Meron na-maintain na po ba na-maintain po ba yung last record or meron naman pong panibagong record na tumaaso na naman?
Ngayon po, ang naitala po natin is 6,531, which is 16.39% lower po compared po dun sa cases natin last year or the same reporting period po. This is ito po ay galing sa RESO po natin or yung Regional Epidemiology Surveillance Unit po natin, at ang report na to ay from Morbidity Week 25, which is from January 1 to January 22, 2024 po, no? So based on this po, sirs, for the National Capital Region, mas mababa po tayo compared po sa last year ng 16.39. And overall po, ang National Capital Region ay below po tayo doon sa tinatawag na alert threshold. So, yun po yung current na status natin for dengue in the National Capital Region. Ma'am, bigyan niyo nga po kami ng dahilan. Ano po yung mga naging dahilan kung bakit napababa natin yung mga cases ng dengue na? Ito po ba ay naging aware na or naging mas maingat na at naging mas malinis na yung ating mga kababayan? Kaya po, marami pong factor kung bakit natin nakuha yung ganitong numero, at marami pa rin pong kailangan gawin, no, in terms of para ma-maintain po natin na mas mababa, at ang pinaka-goal po natin is as much as possible, wala po tayong buhay na mawawala in relation dun sa dengue. Ang maganda po na nangyayari sa National Capital Region is maganda po ang coordination natin at collaboration with the local government units sa mga lokal na pamahalaan po natin. At mismong mga lokal na pamahalaan po natin ay meron na po silang unti-unting ownership, no, sa pagpapa-implement ng ganitong programa sa kanilang kanya-kanyang locality. So, together with the DOH, no, ini-implement po nila yung ating 4S, no. So, ang mga local government po natin, may mga clean up drive po yan lagi. And this time around, tinatargetan po nila yung mga breeding sites natin. And then, of course, may self-protection measures tayo. And then, ang pinakamaganda po natin, may mga coordination na po yung ating lokal na pamahalaan sa kanya-kanyang mga ospital. Kaya po kami nagpapasalamat sa mga hospital po natin kasi may pag tumaas na po kagad ang pag-umulan pa nga lang po, no, ina-activate na po nila yung mga dengue fast lane nila sa mga health centers po natin, sa mga hospitals po natin. And then at the same time, data-driven na rin po, no? So pag napaka-aktibo po ng surveillance unit natin sa mga local government unit natin, na the moment na makita nila na may tumataas na po ng identification ng lamok sa mga area po nila, they already conduct space spraying based on the clustering of cases. So yung mga measures na yun po, maaring yun po yung rason kung bakit po mababa ang cases natin dito sa NCR. At patuloy po naming imo-monitor yung mga kaso na ito para po maiwasan po natin yung mawalan po ng buhay dahil sa dengue. Meron po may mga nagsasabi, hindi naman daw po effective yung mga fumigation na ginagawa. Ano po ang reaction ng DOH tungkol dito? Kasi hindi naman daw namamatay yung lamok sa pamamagitan ng fumigation, kundi napapaalis lang, lumilipat lamang daw din sila sa ibang mga lugar. Ano po ang masasabi ng DOH tungkol dito? Sa ngayon po, no, sa National Capital Region, may iba't iba po tayong ginagamit na insecticide. At yung mga insecticide po natin yon ay mga WHO pre-qualified. Ibig sabihin, may mga ebidensya po na ito po ay effective. May tinatawag tayong larvicide. Ibig sabihin, talagang pinupuksa niya or pinapatay niya po yung lamok. Meron din po tayo sa ova pa lang po, no? Ova pa lang, itlog pa lang po, no? May mga insecticide din po tayo na pinapatay din po yun, no? So, base po sa data natin for the NCR po, no? For NCR, we are using WHO pre-qualified na mga insecticides. So, there are evidences that these insecticides are effective in terms of decreasing the number of mosquitoes. Okay. Other issue naman po. About STTS, sino po ang maaring makasagot kaya yung pong STTS? Sige sir, ano po yung Ayan. ating Kasi sa Japan ngayon, medyo malaki na po yung kaso ng STTS.
Kumusta po ang monitoring natin dito po sa atin, sa Pilipinas? I-clarify ko lang, sir, are you referring to sexually transmitted diseases No, po? ma'am. Yung Streptococcal Yeah. toxic shock syndrome. Yan ang sinasabi niya na meron tayong kaso sa Japan. Sa Yeah. kasalukuyan po sa Pilipinas, wala po naman. It's not a cause for alarm. Ang mahalaga po ngayon ay yung ating BOQ ay talaga nagbabantay po naman sa ating mga paliparan upang makatiyak na hindi po ito makakapasok. Subalit sa ngayon po, zero. Wala naman po tayong kaso at hindi po siya isa sa mga sakit na lumalaganap dito sa anal, wala naman talaga, at hindi po siya cause for any alarm in our country. Sir, hindi pa rin ba kailangan ng ating pamahalaan na magdagdag tayo ng requirements doon sa mga biyahero na nanggaling sa Japan papasok sa ating bansa? Yan po ay kaalaman ng ating Bureau of Quarantine at base nga po sa kanilang mga datos ay hindi naman po kailangan pang madagdagan yan at sigurado naman po kung kailangan yan ay agad-agad pong papaalam sa ating mga kasamahan dito sa ating bayan. Thank you so much, sir. Maraming salamat, Sir Mike. I think meron pa po tayong question, second to the last question natin, from UNTV. Very timely din itong question na ito. Hi, good morning. Gladys po from UNTV. Speaking of rainy season, I would like to ask po sana as to the update or status ng leptospirosis cases here in the Metro Manila, and also ano na po ang mga measures na ginagawa natin or at least ano na ang mga inilalatag nating hakbang to actually prevent ang pagtaas ng leptospirosis cases sa region. Thank you po. Thank you, ma'am, dun sa question po ninyo. No? For the National Capital Region, based on the Regional Epidemiology Surveillance Unit po natin na report na Morbidity Week 25 from January 1 to June 22, 2024 po, no? There is 29.9 higher po yung case natin compared po dun sa last na reporting period po natin. So, even though na medyo mataas yung ating cases compared for the last reporting period, ang Metro Manila or the National Capital Region is still below po, wala pong city or local government unit that is above the epidemic threshold. In terms kung ano po yung mga ginagawa natin, no, pinapaigting po natin yung ating information dissemination drive to provide the right information, no, in terms of preventing ano po ba yung mga kailangang gawin ng isang tao para maiwasan po ang sakit na leptospirosis. So of course, bawal as much as possible iwasan po natin ang lumusong sa baha, no? Kung sakali man po na tayo ay may sugat sa paa at hindi maiwasang lumusong sa baha, tayo po ay magpakonsulta ng maaga. Kasi may tinatawag naman po tayong, may gamot naman po na ibinibigay para po maiwasan ang sakit na leptospirosis. So right now po, the Metro Manila Center for Health Development is talagang pinapaigting ang ating information dissemination drive. At the same time, we are already coordinating with a different local government unit to activate and maging vigilant sa pag-monitor po ng mga cases natin para timely po yung intervention. Thank you po. Pwedeng dagdagan ko lang, no? Kasi talaga ang susi sa pag-prevent ng leptospirosis ay kaalaman at saka yung behavior, the knowledge and behavior. Ngayon, kapag meron na, sisiguraduhin lang natin yung ating mga hospital ay ready. Ready na makapaggamot at siguraduhin makaligtas yung tao kasi it can also cause death. So gusto ko lang sanang, if okay with everyone, ang ating mga kasamahan dito sa hospital kung how ready are they in making sure that any case of leptospirosis will be taken care of. Meron na ba kayong mga kaso doon na na-encounter ngayon? Any chief of hospital can answer. Para po mapalaganap na din natin ang ating mga hospitals ay kayang-kayang manggamot ng mga kaso ng leptospirosis. Sa katotohanan po mga pangyayari, ang leptospirosis po all season siya. Kasi yung biglang flash flood, nagbibreed na ng mga lamok. So,
nagkakos na ng, leptospirosis kasi nagbabaha, hindi na iiwasan ang mga tao na lumusong sa baha. Kaya naman po ang hospital po ay hindi po yan nagpapabaya. Open po yan sa mga kaso ng una pa sa kagaya ng nasabi ni ma'am na meron tayong prophylaxis or treatment na binibigay sa mga taong na-expose. Depende sa kanilang exposure. Mayroong kung kailangan silang, dahil sila ay unang-unang nasabak sa baha, binibigyan na po yan kaagad ng hospital. Kaya tama pong kaalaman and health-seeking behavior ang kailangang i-educate natin, no? Maituro sa mga tao na doon pa lang po sa pagkakaroon pa lang ng timing na meron na tayong pagkakataon na nabaha na yung paa natin, that's already exposure, at meron na pong pwedeng ibigay na gamot at ang hospital po ay nagbibigay ng libreng gamot para dyan. At kami po ay open na anytime na pumupunta ang hospital na may ganyan, kahit po na sa emergency room sila pumupunta. Binibigyan na po kaagad. Second, yung pong may mga sugat na na-expose din, lalo na po sila, binibigyan, may takdang panahon kung gaano ka, depende po sa klase, merong pang isahang dose lang ang bigayan, may pang habang merong silang exposure, at kung gaano kalala yung kanilang sugat na na-expose sa baha. Ready po ang hospital anytime na may kasong na karoon ng baha ang kanilang katawan. Okay. Do you want somebody po to add? Tungkol sa kahandaan, masasabi natin na ang ospital ay handa sa pagtanggap ng mga referral ng mga kaso na may leptospirosis. Ngunit hindi lahat ng hospital ay handa sa matinding kaso ng leptospirosis na nangangailangan ng dialysis. Pero yung bagong nagkakaroon pa lang ng leptospirosis, nagagamot po natin yun, nabibigyan natin ng lunas. Aktibo naman po ang ating referral system kung sakaling kailangan ng pasyente na siya ay mailipat sa mas mataas na antas ng ospital. Good morning. Although we are a drug treatment center, hindi kami limitado lang sa serbisyo ng pagkagamot ng mga drug dependents. We are in line with all the programs that are being given to us by the Department of Health. In fact, it is our main responsibility not only to provide immediate attention and treatment for our patients, both within the center and outside, but we're also obliged to provide information, lalo-lalo na sa mga pangangailangan ng pangkalusugan ng ating mga mamamayan. Right. Dr. Jose N. Rodriguez. Okay. Ang amin pong hospital bilang isang regional center po ng NCR ay nakahanda po na tumanggap ng mga kaso ng leptospirosis. No? Gaya po ng mga nabanggit po ni Dr. Fajardo at Dr. Neri, lahat po ng hospital ng DOH ay maaaring tumanggap po ng mga kaso ng leptospirosis. Bagamat mayroon pong limitasyon nga po yung ibang hospital, lalo na po kung mayroon mga komplikasyon na ng leptospirosis. Mayroon po mga hospital gaya po na sa Dr. Jose Rodriguez Memorial Hospital na may kakayahan po tumanggap ng mga medyo komplikadong kaso kasi po yung iba po may kailangan ng dialysis na. Meron po kami mga facility na pwede pong makatulong para po magawan po ng paraan yung mga komplikasyon na yan at sana po ay hindi magkaroon ng rason para mamatay ang ating mga pasyente. Gaya po na nabanggit kanina, ito po ay hindi lang po siguro sa panahon ng tag-ulan, kaya po nakahanda naman po lahat ng ating mga hospital dito sa NCR para po sa mga kaso ng leptospirosis. Dagdag ko lang po, no?
hindi lang po yun nagpo-provide ang hospital, no? Hindi po tumitigil doon. Nakikipag-ugnayan din ang hospital kung saan ang lokasyon na nagmula ang mga pasyenteng ito sapagkat importante na mapalaganap na dito sa inyong lugar ay meron pong kaso ng tinatawag na leptospirosis. Para yung pong constituents o yung mga taong naroon sa lugar na yon ay maging handa din sa kanilang kalusugan at maging importante din na sila magtanong sa sarili nila yung health-seeking behavior nila, ganun pala, pwede palang may katugunan para hindi lumala at hindi para dumating pa sa malalang pagdadialysis. Simpleng nababad lang ang paa sa baha, dumating sa punto, lumala, walang ginawa, samantalang pwede namang may gawin upang hindi lumala at dumating doon sa mga ngailangan pang i-dialysis at kung ano pang hindi mabuting pangyayari na nag-umpisa lamang sa baha. Salamat po. Alright, I think meron pa pong gustong idagdag ang ating isa pang doctor, si Dr. Cavanero. Papasa lang po ng microphone. Good morning po. Sa Valenzuela, uso-uso yan, no? Yung baha. Ang una namin pinapayo po dyan, proteksyonan ang sarili nila. Pag dumating na sila sa area na wala naman pa, importante na maghuhugas yung paa nila. Hugas ng sabon at tubig para malinisan agad yun, no? At pagkatapos, kung nakakaramdam sila ng sintomas na parang linalagnat, pwede silang magpakonsulta po sa ospital. Pero kung kung dumaan lang sila sa baha, yun lang pagprotekta sa sarili, nahugasan yung paa at saka yung ng sabon at tubig, malaking bagay na po yun. Ayan, maraming salamat po sa input, Dr. Edgilberto Cavanero. I think we are down to our last question po. And last but not the least for this Kapihan sa Bagong Pilipinas, ang question po ay manggagaling sa Philippine Information Agency, NCR. Hello po, magandang umaga. Regarding po ito sa 8 priority health programs, para po mas malapit natin siya sa mga lokal na sa mga grassroots level, sa LGUs po, ano po yung sa tingin ng MMCHD na pwedeng maibahagi ng LGUs po para mas mailapit natin yung mas makamit natin yung implementasyon ng 8 priority health programs? Salamat po. So, magandang umaga po ulit sa inyo na ang ginagawa po natin, example po dito sa ating Regional Office MMCHD para po sa 8-point agenda na to sa mga program po. Unang-una po ginagawa natin through our DOREPs po, yung mga DMOs, yung inilalatag po natin sa kalusugang kagawaran po ng lokal, yung local city health po, yung 8-point agenda. Kasi umpisa pa lang, siyempre, hindi pa nila aware sila dito eh. So, kada meeting po, halimbawa, sa local health board meeting, inilalatag po natin. Sa local health board meeting po, kasama din yung mga mayors natin, yung mga council for health, among others po. Hindi lang po yung mga city health officer po. So, isa po siya. Pangalawa po, iminomonitor din natin yung kanyang implementasyon. Halimbawa, sinabi doon, walang mamamatay tungkol sa TB. So, hindi lang po kami mga DMOs or DORI po, kasama po namin yung mga program managers po natin, minomonitor po yan. Natutugunan ba yung mga pangangailangan, halimbawa pang tuberculosis? Pangalawa, halimbawa yung sa HIV, kumpleto ba tayo ng gamot? Kumpleto ba tayo ng mga antiretroviral? So, lahat po nun ay iminomonitor po ng DOH po sa pakikipagtulungan na rin po siyempre ng ating mga lokal na pamahalaan. So ilan lamang po yun sa mga steps po natin. Ibig sabihin lang po, yung good or strong coordination and collaboration po ng regional DOH po sa ating pong lokal na pamahalaan. So hindi lang po sa lokal na pamahalaan, andun pa rin po yung ating mga partnership po halimbawa. Halimbawa, even mga Rotary Club, even other partners po kasama po natin yan. So through that po, na-implement po natin yung tinatawag nating 8 priority programs po.
So, to add po with Dr. JM, so recently po ang ating kagawaran through the initiative po ng ating Secretary Ted Herbosa, meron po tayong tinatawag na Purok Kalusugan. So, the aim of this initiative is to deliver health services sa grassroots level. So, yung purok mismo, yung parang unofficial or ano po siya parang unofficial basic unit sa ating mga communities kasi wala naman po barangay po yung recognized talaga. So we aim to deliver yung minention po natin kanina sa ating presentation, yung 8 health priority programs ng ating kagawaran in our puroks in NCR through DOH. So, nandyan po ang ating mga HRH, yung National Health Workforce Support System natin, yung mga midwives, nurses, doctors, medical technologists, and other health workers po na DOH deployed that will deliver these services to the most basic unit of governance in our communities. And aside from that po, importante yung partnership. So it's enabled by the DOH, the national government, but it should be led by the local government units. So yun po yung partnership po talaga na kailangan so that this purok kalusugan of our DOH, delivering the 8 priority health programs of the government will be realized po in all sa lahat ng sulok ng National Capital Region, and we will really prioritize po ang ating mga urban poor since knowing NCR, it's a highly urbanized region. So ang specialty po ng NCR is really to address the health needs of our urban poor. And to add po, Yeah, sinabi nyo na namang lahat halos kung ano yung gustong marinig ng ating mga kasamahan. Meron po akong gustong ilunsad sa Metro Manila. Ito yung po yung akap mo. Kasi they mention about purok, barangay. Paano naman yung mga pamilya? Dapat inaakap natin sila. Kaya ang ibig sabihin ng akap mo ay ang kalusugan at ang pamilyang Pilipino masaya at organisado. Kung ang isang pamilya ay malusog, magiging masaya sila. Pero paano natin matutugunan ang kanilang kalusugan? Sa pamamagitan nga po ng purok kalusugan na sinasabi, dahil bawat bahay, bawat pamilya matututukan. Kaya nga po itong akap mo ay may iniisip kaming components, yung barangay health leadership. Every barangay health leader must be trained and capacitated kung paano maalagaan ang kanilang mga households or families. Barangay health champions. Hindi lang ng mga leaders ang kailangang maging champions. Even an ordinary person can be a champion. Nandyan po ang ating mga katuwang na barangay health workers. Nandyan po ang ating mga katuwang na barangay nutrition scholars. And any volunteer na pwedeng makapag-contribute, makapag-ambag para mabigyan ng atensyon ang bawat pamilya. Kasi talaga namang nagde-determine kung paano lulusog ang isang bahay na puno ng mga bata, halimbawa, at buong pamilya, ay mismong yung pamilya. Kung mataas ang kanilang health literacy, alam nila kung ano mga dapat gawin ng isang pamilya mula sa nutrisyon, mula sa pag-iwas sa mga nakakahawang sakit, mula even sa mental health, ay kailangan din pong malaman ng bawat pamilya. At yun po ay malalaman nila kung ang ating mga barangay health leaders, barangay health champions, kasama nga po ang BHWs, ay matututukan po sila. Dahil kung may kakulangan tayo sa nurses, sa midwives, sa doctors, meron din ho naman tayong pwedeng i-train, particularly on health promotion, doon po sa barangay, tungkol po sa kalusugan. Sila nga po ang ating mga kasamahan at minamahal na barangay health workers. Kaya sana po, tayong lahat, akapin natin ang kalusugan. Dahil kung hindi natin naakapin yan, ay malamang ay magkakaroon tayo ng mga karamdaman na dapat sana ay ating naiwasan. At kung ang bawat pamilya ay ganon kalaki ang kaalaman, sigurado tayo
na magiging mas malusog yung ating komunidad at yung ating 8 priority programs ay maitataguyod natin ng maayos. Ayan, maraming salamat. Tunay nga naman na akap-akap ni RD ang buong Metro Manila pagdating sa pagpopromote ng ating pangkalahatang kalusugan.